Isang mainit na isyu ang lumutang ngayong araw matapos isiwalat ng ilang mga army at general ang umano'y mga katiwaliang nagaganap sa loob ng palasyo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Coutinho. Ayon sa mga ulat, ilang mga opisyal ng militar ang naglakas loob na magsalita upang ipaalam sa publiko ang mga anomalya na kanilang nasaksihan sa kanilang mga tungkulin. Kabilang sa mga isiniwalat ay ang umano'y mga hindi maipaliwanag na transaksyon, labis na paggastos ng pondo ng gobyerno at ang pagkakaroon ng mga tinatawag na ghost project o mga proyektong hindi naman natapos o naipatupad ngunit may pondong inilaan. Ayon sa mga source, ilang mga proyekto sa infrastruktura at iba pang programa ng pamahalaan ang naiipit dahil sa mga katiwalian. Samantala agad naman na naglabas ng pahayag ang Malacanang at mariing pinabulaanan ng mga aligasyon. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ito ay bahagi ng isang black propaganda na layuning siraan ang kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Nangako naman ang palasyo na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang linawin ang mga isyu at mapanagot ang sinumang mapapatunayang sala. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Balita. You are always trying to complicate, no? We're trying to simplify, kami ni Metran, we're trying to simplify, no? Parang mathematics na equation. Una, intindihin yung tanong, okay? Pagka naintindihin yung tanong, isulat, given, and then ilagay lahat, dun, given. A is equal to, ganon, o yung lahat ba, nung sinabi nung sentence, kung may problema kayo sa reading comprehension, ay wala, timbog ka sa math, timbog na kayo sa exam. Kaya mga Pilipino, intindihin ang tanong, intindihin ang sitwasyon na nangyayari, hindi yung banat ng banat. Kami ni Metran, we're trying to simplify things. We're trying to simplify. Okay? Lahat, mag-drug test. Lahat. Drug test na kayong lahat. Para move on. Walang matino sa gobyerno na nakaupo ngayon ang kokontra sa national o level na drug test, hair follicle drug test. Walang tatanggi dyan kung sinasabi at sinisigaw ng taong bayan. Kaya kayo lahat, taong bayan, mga vlogger from Maharlika to Banat Bay, lahat kayo vlogger. Si Jojo, lahat kayo. Banateros, no? Lahat kayo vlogger. No? Kung talagang pinapakita ninyo yung pagmamahal sa taong bayan, sabihin nyo sa lahat ng subscriber ninyo at followers, isa lang ang sigaw, drug test. We're trying to simplify everything and you are complicating. Complicate nyo. Given, no? Ano yung nangyayari sa Pilipinas? Ano nangyayari? Meron dalawang nagbabanggaan na pamilya. Given. Okay. May nagbabadyang gera. Given. May akusasyon na nagdodroga ang gobyerno, mga tao sa gobyerno, given. So, ano yung pwedeng gawin? Ano susunod sa given? Assignment of values, variables, di ba? Let x is equal to, yun yung solusyon. Let x is equal to solusyon. Ginagawa nyo, let x is equal to solusyon, let y is equals to solusyon. Let Z is equals to solution. Naku, Diyos ko, lalagyan pa ABC. Pwede to, people power 1, people power 2, maisog rally, maisog Hong Kong, etc. Alat na sigaw, mamaya si JM nandun na sa EDSA. Tapos kukulitin nyo kami na, sir, ka, sali ka kay JM. Ba't ako sasali kay JM? Sira kayo. Bakit nyo?
May sarili kong disposisyon. Alam ko ang ginagawa ko at kinikilusan ko. And no one in this country can direct me what to do. Not even BP Sara, Duterte, Marcos, not anyone. Kahit sinong Australian, kahit sino, wala akong sinasanto. May sarili akong konsensya. I only answer to God. Yun, ang ano. Kung meron ako ikikilos at gagawin, sa itaas ko hihingin ng clearance. Hindi kung kanino sa inyo. Diyos ko. Hindi sasabihin ninyo, Sir, sali ka kay ano. Ba't ang sasali kay JM? Kakasakit ako niyan sa inyo Sinisimplify. Isa lang dapat na sigaw. No, ipakita ninyo sa taong bayan lahat, sa mga nakaupo sa gobyerno, magpa-drug test kayo. Yun ang gusto namin. Sinabi ko yun ang gusto ko mangyari para makamove on. Sundan nyo. Magpa-drug yun, di sigaw nyo. Isa lang salita. Hindi. Ang problema kasi ang daming gustong magpabida. Ang daming pabida. O di bahala kayo sa buhay nyo. Panonoorin ko kayo. Ala, magpa-drug test, napakasimple. Tapos, puntiyahin. Isa dyan na matino, no? Kasi pagka pumayag at nagpa-drug test, matino yun. Matino. So, unahan sana nga, yun yung standard. Unahan yung matitino sa gobyerno. Yun ang gusto nating reaksyon. Hindi yung salag. Yun yung pangit na reaksyon. Yun yung mga magnanakaw na reaksyon, mga bangag na reaksyon. Kahit anong sigaw ng taong bayan, sasalag-salagin. Tapos, huwag kayong nagko-comment sa akin. Huwag kayo papakita pa ninyo na worried kayo. Huwag kayo mag-worry. Ang dapat nag-worry, yung mga bangag. Yung mga nag-jujut. Yung mga nagdodroga. Ba't kayo mag-worry? Sir, baka, paano kung hindi pumayag magpa-drug test? Tanggalin. Ganun kasimple. Tanggalin ng taong bayan. Bakit? Nag-iisa lang ba ako? Hindi. Ang dami-dami ninyo Dami-dami ninyo kahit hindi ako lumabas ng bahay. Kita nyo, matatanggal yung mga yan because we know what is right. Alam natin ang tama para sa bansa natin. Ba't ako napunta rito na naman sa walang yung politika na ito talaga Ay, nako. Nakaka-stress na. We know what is right. No, hindi tama yung Huwag kayong mag-worry na kung ayaw magpa-drug test. Conclusion. Di ba? Mathematical problem. Conclusion. X is equals bangag. Ganun yung let X is equals to. Yun yung hinahanap mo And then, solusyon. Drug test. Lahat. Dililitaw lahat ng kung sino dyan. A, B, C, D, E, F, G. Kung sino dyan ang nagdodroga. Hair follicle test. Presidente, vice, Senate President, si Tamba, lahat na senator, lahat ng congressmen, pati judge natin, pati itong sa judiciary, no? Pati itong lahat ng cabinet secretary, pati AFP, PNP, head, no? You know why? Kasi yung head, yung chief ng AFP, pagka natapos siya ng drug test, no? At pinakita niyang negative siya, he can order anyone in his agency to undergo the same. Ganon din ang Chief PNP. Pero kung yung Chief PNP o yung Chief AFP ayaw magpa-drug test at tinawanan lang kayo, that shows two things. Ano yun? Number one, durog na rin siya, bangag na rin siya. Number two, wala siyang respeto sa taong bayan, kaya hindi dapat yan tumagal sa pwesto. Anong problema? We are trying to simplify the equation, the mathematical formula, and here you are, Filipino people, you're trying to complicate. No? Mga Duterte, mga BBM nga, payag kayo kasi iniisip nyo, Marcos resign. Buti pa yung mga BBM loyalists,
Ay, wala naman, di yan, mag-negative yan. O, sige nga, pa-drug test ka, BBM, pa-drug test ka. Yay, BBM, we love you, BBM. Marcos, Marcos pa rin. O, payag sila magpa-drug test si BBM para lang makamove forward na tayo. Ano yung nasa itaas? Ano yung given? Hindi nyo binasa yung yung problem eh. How can you solve the problem? Ang problema, may nagbabadyang gera, grabe nakawan, grabe ang kalukuhan sa gobyerno, no? May Resolution 10, may droga, may kidnapping pa ngayon. Oh, nandito na yung Pogo, na kahit tinanggal yung Pogo, binago lang ang pangalan, yata, nandiyan pa rin na incheck. Oh, hindi handa yung armed forces. Buti nga, nandiyan ang FGF. Ano yung FGF? Filipino Guerrilla Forces. Panoorin ang Filipino Guerrilla Forces TV advertisement. Merong kinreate na grupo, FGF ang tawag. Yan ay mga Pilipino na mandirigma, mga volunteer, mga retirado, profesional, mga kahit sino, bata, matanda, babae, lalaki, may mga babaeng commander. Sila ay nagbo-volunteer at marami na sila ngayon. May 400,000 na. At sige pa rin dumadami. Hinihit nila 1 million. Okay. Sa mga nakikinig ng mga counterpart namin, Mossad, Japanese, Intel, mga Amerikano, o mga obvious naman yung mga Amerikano. Sino pa ba? German. Ang mga requirement namin, kontakin nyo pa kami kung gusto nyo dagdagan pa namin o gusto nyo paghati-hatian, pago-pago. Pero huwag nyo yung paparating ngayon. Commanders ng FGF, ang kinakailangan ay alam nyo ang drop zone. Yun yung assignment ninyo. All regional commanders ng FGF. Drop zone. Research nyo na lang yung dimension ng drop zone. No? Baka may pathfinder train sa grupo ninyo. Kung wala, pag-usapan na lang natin. No? Pero, tree line. Edge of the tree line. Tapos nun, distance, yung ano, no? Length, width, no? Drop zone. Landing zone, pick-up zone. Okay. Drop zone. Mag-hover, o ayan yung C-130, low pass, bukas yung puwit niya, dito pala, bukas yung puwit niya, yuhulog, nakaparachute yung gamit ninyo para sa region ninyo. Identify kayo ng drop zone, because it will all commence pagka, that's the coordination ng gagawin ko. Everything will be airdrop. No? Heli drop o kaya C-130 drop. Mahirap yung submarine eh. No? Mahirap yung submarine. Kasi kung airdrop, kontrolado mo yung area. No? Deep in the jungle, merong open area doon. Boom, doon. No? Coordination lang, radio, telephone. No? Coordination lang. Pero that's how it's gonna happen. Region 1 hanggang Region Ek, no? Lahat yon. Area commanders, ganon. Regional commanders, make sure you have a drop zone. No? Isa para sa bawat probinsya. Drop zone. Para, kunyari, buong Region 1, sige, ilalaglag namin dyan. 100,000 na gamit. Boom! Laglag, lahat nandun. Isang box, malaking box, no? Yuhulog. Boom! Tapos nun, i-receive ninyo. Kayo nang bala. Kayo na sa dispersal, no? And it will happen immediately. It will happen consistent with a declaration of war, a state of war. So habang dinedeclare yung state of war ng any party na involved tayo, ayan na yung airdrop. Boom! Kaya mungkin nagpo-problema ng gamit. No? Kasi ang gamit na hiningi ko, night vision, patotot. Patotot, ano? Ano yung pang-baby, no? Bala, barel. Yung nire-request ko nga, 1,000 rounds kada isang baril, eh. Para talagang, tignan natin. Kundi, 1 milyon lang na FGF, okay na. Request kong gamit, 2 milyon, eh. O kami nang bahala. Kung 5 milyon kami nang bahala kumuha ng armas dun sa iba.
Pero 2 milyon. Anyone who's nakikinig sa akin na counterpart, Intel counterpart, British, MI6, Mossad, o kaya Japanese Intel, etc. Lahat ng Intel. Pati na rin, lahat na rin ng bobo. Baka mareklamo tayo. Excuse me. Ako lang yung mga Intel lang ang sinasama, yung mga bobo hindi. No, pati yung computer nakikinig, Intel. Nag-aaway na naman. Uy, nag-aaway na naman. So, napunta tayo dito. So, buti na lang, merong FGF group. No. Kaya kung gusto nyo maging member, punta kayo doon sa FGF, Filipino Guerrilla Forces Channel. Filipino Guerrilla Forces TV. No? Mga subscriber dito, punta kayo doon. Nandun ako mamaya. Interview ko yung sarili ko. Anong tingin mo sa FGF? Okay lang. Piraulon. Ganyan talaga epekto ng gamot no? Paracetamol ay ininom ko paracetamol. Ano yun pa? Solmux. Tsaka, hindi pa ako naghahani, Hindi pa ako naghahani. Okay, yun yung Sa linggo kong out, no? Wala, ayoko nang bumangon. Sabi ko nga, Lord, kuhanin mo na ako. Ayaw kong kuhanin. Nagigising ako tuwing umaga, Walang wala na. Sabi ko, I'm dead. Kine-claim ko na nga, Wala, ayaw, Ayaw kong kuhanin, Lord, aking mga magulang, Dad, Mami, Ma, kunin nyo na ako, sama na ako sa inyo. Ayaw pa rin, Ayaw. Magkakagulo daw sa langit pagka nandun ako. Dito na lang daw muna ako, mag-supremo. Mag-supremo. So, buti na lang at may mga tinatatag na ganyan para maano yung taong bayan. Okay, maaba tayo masyado. So, isa lang ang sigaw, Isa lang. Yun yung reaction dun sa dating video na ang tagal-tagal. Pick upin ninyo, kahit mag-views kayo, pero yung message, i-deliver nyo. Isa lang ang sigaw. It is the right of the Filipino people na hingin ang drug test sa mga kinaukulan sa itaas, especially sa itaas. Don't worry about the ranks. Don't worry, it will follow. Hindi nyo ba nakikita yung, kinocomplicate Ang dami-dami yun. Ang dami-daming popondohan na drug test. Diyos mio. It starts. Pero kayong mga empleyado, sige, magkapit bisig kayo. Pa-drug test. Kami, nagpa-drug test. Kami. Ayan. You start the ball rolling. Chief of Staff, PNP. You start the ball rolling. Kung sinong gusto? Sino sa kabinete ang gusto? Mga mista ko, kaya nga tinawag ko. Ed Anyo, special mention ka dun sa sulat ni Cavalier Dormitorio, yung tatay, na follower ng Pinoy Survivor, subscriber pa nga Sabi, mapagkatiwalaan ka daw, Bok. Ed Anyo. Ano masabi ko kay Sir? Noon yun, Sir, akala mo. Mista ko yan, Sir, Joke. Joke lang, Bok, Joke lang. Kaya nga hinihingi ko magpa-drug test ka. Secretary Anyo leads, a drug test. Anak ng tokwa. Ang lakas nun. Kung ikaw, Bok, magpa-drug test, sumunod na pati si Popong Felix. Pong Felix. May mga pinagsamahan tayo. Pero hindi lahat ng bagay na kung titignan ninyo, masyado ko yung kunyari, nandun na kayo masyado, nandun sa itaas. Papaalala ko sa inyo, bumaba kayong konti at nandito, babanggain yung taong bayan. Ito, ceiling. Sovereign will ng taong bayan. Kaya, Ed Anyo, Popong Felix,
I will admire you more kung magpa-drug test. Hindi ko kayo binobola, hindi ko kayo ginogoyo. Magpa-drug test kayo because that will tell me you are still public servants. No? Kayo nandyan eh. Ay kayo dapat magpa-drug test, hindi naman ako. Di ba? Kung ako nasa posisyon, napakasimple. Papa-drug test ako, papa-media ko. Drug test ako. Ngayon, I am encouraging everyone in government. Wala kayong pinapatama na. I'm encouraging everyone in government. Magpa-drug test na tayo. Parang sinabi mo, oy, presidente, magpa-drug test ka na. Oy, kayo lahat. Pero kayo, mga huwag nyo nang, pati pamilya, inaano, yung nasa gobyerno. Kasi public office is a public trust. No? Ayaw magpa-drug test o magpa-drug test siya, positive siya. Violation ng Constitution. Public trust. Di ba? Huwag niyong intindihin yung mga wala sa serbisyo, wala sa gobyerno. Hindi natin binabayaran yon. Ang kinakailangan nating singilin ninyo ay yung mga sinusweldohan ng taxpayers' money natin. No? Kahit kayo, kahit sino kayo, wala kayong trabaho, nagbabayad pa rin kayo ng tax through VAT. Kaya isa lang ang sigaw. Isa lang. Hindi yung sabog-sabog kayo, Marcos resign, malapit na. Tapos na yung Kati Binag. Sige, magsalita kayo na magsalita. Basta ako sinabi ko na sa inyo yung formula. Binigay ko na sa inyo yung formula. That's how to do it, no? Kami mga veterano kami ng ganyan eh. The only way to do it is uniting. Hindi yung sabog-sabog. At yung part of that unification is not only Duterte camp, Marcos camp also. Mag-unite kayo. Ayan, no? Ayan, kita nyo, mag-a-align lang kayo, ganun. Isa lang ang sigaw. No? Marcos camp, Duterte camp. Kung hindi man 100% yan, majority. Because that is democracy. Sino bang kayo sa Marcos camp, no? Ba't hindi papayag magpa-drug test ang presidente? Ang mga loyal sa presidente, magpa-drug test. Kasi, pagka nagpa-drug test, di tapos ang kwento, di ba? Kung naniniwala kayo talagang negative yan, kung naniniwala kayo na walang ginagawang kalokohan yan, at naniniwala kayong dapat manilbihan yan, at tapusin yung term nila hanggang 2028, kung sino man sila, president down the line, magpa-drug test sa lahat. Lahat na pa-drug test. Hindi yung sasalag-salagin ninyo. Ano ba klaseng Pilipino kayo? Isa lang ang tingin natin kasi ang droga nakakasama sa pamilya. Tama, mali? Tama. Kahit anong gawin nyo. Tama. Nakakasama ang droga sa pamilya. Ang droga nakakasama sa pagpatakbo ng bansa kung yung mga opisyal nagdodroga. So hindi lang pamilya, kabuuang pamilya ng lahat ng taong bayan, lahat ng Pilipino apektado kung ang inyong mga pinuno ay nagdodroga. Putang ina niya. And if you really want to stop everything na mga palpak, you start with a drug test. Magkaalaman tayo, bulagaan tayo. And Filipino people, na sa inyo nanggagaling yung sovereign will, the power of government, the power of the Constitution, the power of all the laws emanating from that said Constitution, all the power that is being exercised by all the president's men down the line, elected, non-elected, appointed, lahat ng opisyal, even the judiciary, na? Galing sa taong bayan yun. You exercise that power. You see how powerful the Filipinos are? And these politicians know na pagka hinati lang yan at kanya-kanya kayo, yun, sila ang nangingibabaw. That's why you have Filipinos asking, Sir, kung ayaw magpa-drug test, paano? Talaga, hindi magpapadrug test yung mga yan. Pinapangunahan nyo eh. Ang kailangan nyo lang gawin, singilin nyo, drug test. Ito ang gusto namin. Take it or leave it. Kasi,
Ang sigaw nga take it or leave office. Ganun lang yun. Drug test, take it or leave office. Nakasakit na ako. Masabit na eh. Hanggang doon na lang ako. Wala. Grabe yung intro ko. Haba. Explosive. No. Parang TNT. Boom. Boom ko na. Okay. Ay, nako. Magkakasakit na naman ako sa linggo niya. Nagre-ready ako para pumatay na ng tao eh. Para manggera-gera na. Kasi anytime yan eh. Ay, mga FGF ha. Mga FGF, serious ha. Mag-discuss ako dun sa kabila how to go about habang naghihintay tayo para hindi nasasayang oras. Kasi balanse ganyan ano. So, take in lang kayo ng take in. Tapos nun, increase nyo lang yung line of communications. Tapos kayo, mga nakikinig ngayon sa akin, Filipino Guerrilla Forces sa TV, pasok kayo doon, subscribe kayo, join kayo, basahin nyo, panoorin nyo lahat. From video 1 hanggang 27 na yata, mamaya 28 na yan. Panoorin nyo lahat, pagkasinipag ako ha, pagka hindi ako nabinat. Kagabi, nagchichill ako eh. Oh, saka nakakita, naka-jacket ako, nakakumot pa, no? Para ako nasa ano eh, Iceland. Nagchichill na ako. Di ba, hindi ako nag-antibiotic eh. So yun, ay mga doktor dyan, pariseto. So, tinetesting ko na yung katawan ko eh. Kung kaya ko, wala namang gamot sa bundok eh. No. Ano yung mga Amazona, no? Okay lang. So yun yung ano, sali lang kayo sa FGF. Support lang kayo. Meron tayong commander. Bawat region, meron tayo. May area commander tayo. May mga provincial commander tayo, mga deputy. We're going strong. Kung kayo nasa barangay, huwag niyong kagad hanapin yung pinaka-commander doon sa area. Look to your left and right. Bung pamilya mo, tingnan mo. Sino dito gustong mag-FGF? Tayo na lahat, pare. Tayo na lahat. Tayo na lahat. Honey pie. Tart, tayo na. Mga tawagan niyo ba? Darling, cutie pie, di ba? Ano ba tawagan niyo? Hoy! mga dysfunctional na, tawagan mag-asawa. Hoy! Ina mo rin. Sige. Darling, kayo? 2 na kaagad kayo, mag-asawa. 4 ninyong anak. Uy, 6. May isa kayong helper. Pucha, 7 na kagad, isang squad, isang pamilya lang. Meron pa kayong mga pinsan-pinsan sa kabila, sa kabilang bahay o whatever, o within the neighborhood. 7 ulit, 14 na kayo. Ang lakas na nun. Di ba? Tapos nun, kausapin yung mga trusted na mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, doon sa barangay. Alam ka naman, wala kayong ka-birthday, ka-party, o whatever, ang tagal-tagal nyo nagmamarites, hindi nyo kinakusap. Imposible yun. Yung, pengi, meron ka ba diyang meron ka bang kamatis dyan? Pengi. No, palitan ko na lang. May itlog ka ba? Naubusan kami. Kapitbahay, meron ka bang patis? Gano'n naman Pilipino. Meron ka ba 5,000 dyan? Pairam. Garapal na kapitbahay yun, mga ganon. Meron ka ba 5,000 dyan? Pairam, tas di ka nababayaran, no? Wow, ang cute-cute ng mga aso mo. Ang ganda-ganda ng mga orchid mo. Neighbor, ganda. Kakaingit naman. Pingi. Ganon. Ang ganda-ganda ng tuta mo. Pingi. Anyway, kapitbahay mo eh. Sige, usap kayo. Tapos nun, mag-establish kayo, maniwala ka pag 3 pamilya yan, 3 squad na yan 4 na pamilya lang makaform na kayo isang platoon. Then, elect among yourselves, kung sino squad leader, sa bawat 7, may isang squad leader nga, among yourselves, at saka kung sino, from the 4 na squad leader, kung 4 na squad, to make 1 platoon, kung sino yung platoon commander. Yun na. Kung lahat kayo ganyan, wala problema ang Pilipinas. Lumusob na sila kung gusto lumusob.
Kasi 30 per barangay will translate to times 42,000, that's 1.2 million Filipinos, all volunteers ng guerrilla movement. O di walang problema dun sa, ito shipment number 1, 200,000, dun sa Region 1. 200,000, dun sa Region 2. 300,000, Region 3. Maraming tao ron no? NCR, 400,000. Boom. Saan doon? Sa Antipolo siguro laglag. No? O kaya sa Rizal. Mga ganong, ang dali-dali i-coordinate. Because kayo mga commander, sabi ko nga, isip na kayo ng drop zone. No? Na kaya nyo i-secure na malayo sa mata ng mga tao. Kung may mag-react man, ay nakaalis na kayo. Di ba? Isang pasada lang yon, aircraft o isang hindi na kailangan hindi kinakailangan ng airport, hindi kinakailangan ng runway, open field, no? Search nyo na lang sa Google. Alam ni Commander Google yon. Tanungin nyo si Commander Google, kayang sagutin yon. Drop zone, pick up zone niya, lalapag yung helicopter. Drop zone, pick up zone, landing zone, lalanding yung helicopter. Pang helicopter hindi pang aeroplano. So, drop zone ang pinamaganda kasi parachute o low pass na ganon, bubuka yung puwet, yuhulog, boom, punana, nandun na. So you see what I mean? On that day, non-declaration of war, on that day, all over the country, pwedeng i-effect yun. FGF, armado na. Ganon kasimple. Kaya yung gustong sumali at tumawak sa FGF sa pagdepensa ng ating mga pamilya at ng mga barangay, mag-volunteer kayo muna. No? Mag-volunteer kayo. Stand up to be recognized. No? Mag-form kayo ng squad nyo. Hindi yung nag-iisa lang ako. Spiya ka pag gano'n, nag-iisa spiya no? Mga commander, pagka nag-iisa, ingat-ingat spiya yan, baka mamaya makapili yan pahamak lang kayo. Yung volunteer kasi isa, kung talagang sa puso yun, titingin kaliwa ka na, naintindihan niya yung konsepto, dedepensa niya yung pamilya niya. Ano ka naman sa pamilya, wala siya makasama. Sino ba kasama niya? Pamilya niya. O di. Ngayon, kung kulang sila, hanap siya ng kabilang pamilya, kapitbahay niya. O di kayong dalawa o tatlong pamilya, may isang squad na kayo, and so on and so forth, sa buong barangay. Ganun kasimple. So, hindi ganun kahirap. No? Kung ayaw ni kapitan ninyo, barangay captain, may pabayaan nyo siya. At baka gustong sumikat din ng kapitan ninyo, baka gustong mag-mayor Hayaan nyo siya. No, hayaan nyo siya. Tandaan nyo kung tinawanan kayo. At sabihin nyo sa mga commander ninyo na, yung si kapitan, tinawanan kami. Tandaan nyo yan, Mga So, yun, join the Filipino Guerrilla Forces. We're not there to bring down the Marcos government. No? FGF, we are not there. At doon sa mga sasali, you do not expect that we will bring down the Marcos government. No. In fact, kung magkaroon ng gera, yung purpose natin, lalabas pa, we are helping the Marcos government defend the territory. We are helping the Armed Forces of the Philippines. Akin wala na yung wala yung politika. Putragi sila Pwede naman nila pigilan to, pero hindi ako yung nakaposisyon para pigilan yan. Ang pwede kong gawin, kami ay nagsanib puwersa para mag-organisa. Just in case may mangyari, ready tayo. Pero hindi natin kakalimutan na kagagawa nito ng mga nakaupo. No? Na kayang pigilan to. Pero dahil sa umiiral ang mga pride nila, ang bulsa nila, at ang kanilang ambisyon, 2025 election na, yun ang pinag-usapan, ay bulag sila, walang pakialam sa kung mabuhay kayo o hindi. Putang
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!